ngayon meron na tayong ano ngayon, dashboard, di ba? So pag pumunta tayo kay localhost 3000, ayun siya, i-display siya, di ba? So ang gagawin naman natin ngayon, magdi-delete muna tayo bago tayo mag-fetch. So pag pinindot natin itong delete, automatic magre-redirect siya papunta kay dashboard. Tapos magdi-delete na rin siya. Ayun, pag delete niya yan, madi-delete yung specific student na yan. So paano yun? First pa tayo. Ito. Ay, ito ba yan? Ito. Diba dito tayo kay dashboard. So gamit tayo ng input type hidden para yung form action na yun, delete student, i-delete natin siya sa student. So form action delete student, gagawa tayo ng router or routes na delete student. So balik ulit tayo dito kay user controller, user routes pala, user routes. Yan. So add dashboard, get dashboard. So naman natin delete. Yan. Lagyan natin dito is router dot post. Tapos ang pupuntahan niya is delete dash student / delete dash student. Tapos yung kasunod ulit na ito, syempre papunta na tayo kay controller. So okay muna tayo dito kay routes, babalik ulit tayo kay controller na user. X muna natin yan kay routes na user. Yan. So gagawin natin dito, kung meron na tayong get student, kinukuha niya yung student, post add student, tapos ginaget niya yung dashboard. Gusto naman natin dito is delete. So exports dot post delete student is equal to request response next, and pwede na request response. Tapos lagay natin dito yung constant student ID is equal to request.body not student ID. So itong student ID na to, itong nandito, yung dineclare natin dito na value. Ano yun? Ito, yung name student ID. Ito, kung ano dineclare natin siya, dito na siya ilalagay. So console log muna natin siya, si student ID. Tingnan natin kung magre-response yung student ID na yun. So refresh. So pag delete natin to, then tingin tayo sa dito. Okay, wala lumalabas saglit lang. Lagyan natin ng displaying delete student. Refresh. Okay, wala pa din. So student ID. Okay, wala pa pala tayo na routes. Hindi pa natin siya napapasok dito kay routes. So gawin natin, papasok mo natin siya yung ano na yun, post delete student, which is in nasa router. And post delete student, meron na ba? Ay, meron na. So okay na siya. So refresh ulit natin, o delete. Ayan, naghahang lang siya, tama siya, naghahang kasi naggawa na tayo dito, nag-ano na tayo dito, displaying student 2, which is tama yung nakuha natin, displaying student 2. Sinasabi, 'di ba? Dito, displaying student 2, which is yung ID kasi niya number 2. So pag delete ko naman tong student 1, yung student 1 naman madi-delete diyan. Displaying student ID 1. Pag delete ko 'yan, ayun, displaying student delete student 1. Sabihin yung ID na 'yon, dinidi-delete niya 'yon. So gagawin na tayo ng form action na 'yon. Okay na tayo nag-display na 'yan. So refresh natin siya para mawala. So gawin natin diyan is student ba ay user dot find all where ID student ID. Dot then, tapos dot then, tas dot catch ulit tayo,
Ayan, dot din muna tayo. And then catch. So, yung dot catch, kung may nakita siyang error, i-display niya na lang kung anong error na yun. LG error. So, pasok natin dito si student ID. Sige, try natin si student ID. Tingnan nga natin. Oops. Natin. So, user dot destroy. Ay! User dot destroy ba siya? Sige, try nga natin dot destroy. Lang hanapin ko yung nagawa ko ng nakaraan. Destroy ba yan? Narito na ako. Sige, lagyan natin dito is user.destroy. Kasi ibig sabihin ng destroy, i-delete natin yung student na yun. Lagyan natin dito si student. Not then, so response dot send. Ano ba? Response dot redirect slash add student. Add student. Try nga natin. Delete. User destroy is not a function. Wait lang. User then ID is equal to student ID. Tama naman tayo Okay. Okay. That destroy. Lower case lang pala. Sorry. View. Delete. Tingnan nga natin kung nag-delete. Ayun, nag-delete na siya. So nga lang, mali yung pagre-redirect. So, ang gagawin natin, response.redirect slash add. Slash add dash student. So, try ulit natin. Refresh, delete. Okay, why? Slash add slash dashboard. Try nga natin slash dashboard. Slash dashboard. Wala tayong data. So, lagi ulit tayo ng data. Page name add. So, delete. Ayun. Nag-redirect na siya papunta kay dashboard. Diba? So, pag tinignan natin dito sa console log, inalagay dyan, user values, blah blah blah. Kasi kinansol, hindi natin siya kinansol laga. User.destroy where ID student ID. Sa lumabas tong console log na to. Dapat wala tayong console log dito. Try nga natin yan, CLG student. Student has been student destroy student. Try nga natin siya console log. So, gawa ulit tayo ng isang add student. Isa pa. So, nickname. Ayan. Add. So, add ulit tayo. So, localhost. Wala pa tayo redirect dito, diba? So, gawa muna tayo na redirect sa dashboard. So, dashboard. Balik tayo kay dashboard. Ito. Gawin natin tong ahref. Ahref. Dashboard. Tapos, copy lang natin tong class na center. So, ano nakalagay na nakaraan? Student information. Sorry. Student information. So, save. Refresh. Yan, magiging ganyan siya. So, pag pinindot natin siya, magre-redirect siya papunta kay dashboard. Slash add student pala. Slash add dash student. Kasi, mag-add tayo ng student Hey. Students with S pala. Sorry. Nalilito na ako. Ayan, babalikin siya kay dash students. Add students. So, add ulit tayo ng students. Ayan.
add. So, dalawa na yung ano natin, data. So, pag dinilit ko to, didelete ako ng isang data, automatic siya na-delete, di ba? Wala siya nag-ano. Pero tingnan natin sa console log kung ano nangyayari. Ayun, no, student destroy 1. Ang in-output niya dito, student destroy kung ano yung student number na, ay yung ID number na na-destroy. So, try ulit natin. Delete natin ito. Okay. So, sabihin nun, student destroy 1. Kung ilang student yung na-delete. Siguro ganun yun. Cancel. Ano ba ito? Pindot. GitHub. Ayun no. Student destroy 1 kasi yung dinilit lang natin, isa. So, gagawin naman natin dito, susunod. Is balik tayo kay student. So, add ulit tayo. Wala tayong data, di ba? Ilalagay naman natin siya sa trash. Isusunod. Yung paglalagay natin itong data ng mga nilalagay natin dito sa trash. Ayun na, student. So, kung marami akong student dito, so, isa-select ko lahat ng student na yun. Pagka-select ko, may button ako dito na pag-delete. So, pag pinindot ko yung button na delete na yun, lahat ng student na sinelect ko, automatic siya madi-delete or mapupunta muna siya kay trash. Diba? So, pag, ayun na, nag-delete na siya. Kasi si student destroy 1. So, gagawin naman natin susunod yun. Then, ano pa sunod? Sa edit. Susunod naman natin sa edit. Gagawin natin. So, okay na tayo dito. Delete. So, get dashboard. User. Ayan. Okay. Bago yan, gagawin muna tayo sa ng are you sure do you want to delete? Try kaya natin are you sure do you want to delete? So, tatry ko muna yun ngayon, pero save muna natin sa GitHub. So, stage all muna natin lahat ulit. Tapos, comment na lang natin tayo dyan. Ang comment natin is delete specific student. So, wala pa tayong nagagawa ng na trash. Sabihin ng trash, pagka-delete ko yun, mapupunta muna siya sa isang database. Ay, wait lang. Saan yung MySQL? Open natin yung MySQL workbench natin. Ito siya. Dito yung sa cart. Nakita ko na yung sa cart. So, personal course assessment pala, sorry. Ayun o, nakita nyo, wala tayong laman na data. So, pag naglagay insert ulit ako ng panibagong data, kasi automatic siya nagde-delete dito sa data eh. Parang ito yung pinaka-database nya. Ayun o. So, ID number 7, which is tama, ID number 7. Pag dinelete ko siya, automatic din siya mawawala sa database, diba? Ayun o, student destroy 1. Tapos, comment na siya natin. Pupunta kay GitHub. Try naman natin si patch taka update. Patch yan, push na natin sa GitHub. So pag nag-update na yan, meron na siya. So pag nag-git status tayo, okay na siya. Tapos pag tinignan nyo sa pinaka GitHub, yung pinaka account, dito siya. Ito. Yung web-based course assessment. Nag-update na tayo 1 minute, 2 minutes ago. Tapos sa mga tayo nag-delete. Delete specific student. Ayan na siya. So, yun lang. Thank you mga lodi.